mayroon bang mabasa sa Biblia na ang nag-compile ng ating Biblia, mayroon tayong mabasa doon? O Ayun, sa history lang yun? ayun, ika nga dito sa ating sa Katoliko po kasi kapatid, hindi po tayo Bible aron kundi Bible and referensya. So, okay. Brother Janlo, meron ka ba dyan, Brother Janlo, na isang patunay? Ano yan, bro? Na meron ka bang ebidensya dyan na Katoliko mismo yung nag-compile o kahit naglagay man lang ng bersikulo ng mga Biblia? Yes, wala pang sulpot nun. Yes, Katoliko talaga, bro. Wala pang sulpot ng panahong yon. Ang Pero saan Bible, ba natin mabasa? ang Bible, kinumpal siya nasa mga 382 AD. Ang sulpot, lumito 1522 AD. Oh, sinong gagawa? Oh, Gusto ko lang kasi bro, nung kasing nag-present ka niyan, nung pinalabas mo, dahil hindi naniwala yung Seventh-day Adventist na Katoliko nga ang nag-ano, pero wala kang napakitang ebidensya na ganito sa ganito. Kaya ako nagtanong ko ngayon kung sa referensya lang ba mabasa yon sa encyclopedia na ang meron nag-compare yan, is bro. Tingnan mo Katoliko sa, talaga. bro. Tingnan mo sa Wikipedia, bro. Kahit si Eli Soriano, nabanggit niya rin yan. Nang naglagay ng chapter at verses ay si Cardinal Hugo de Santo Caro. Nabanggit yan ni Eliseo Soriano. Ngayon, sino naman ang naglagay ng ng verses? Si Santes Pagnini. Siya yung nauna. Yung ina-adapt ngayon, hindi yung gawa ni Pagnini, pero siya ang unang gumawa ng verses sa Bible. Oh, sino ang nag-compile? Si Saint Jerome. Yan ang reason kung bakit meron tayong first compiled Bible at yon ang Latin Vulgate Bible. Oh, sige, maghanap sila ng referensya. Sino ang nag-compile ng Latin Vulgate? The first compiled Bible, Latin Vulgate. Sino? Yung ginamit niya ni sino yung Diaz na yon? Dison? Dison ba yon? Yung ginamit ni Dison na may mga mga compilation daw. Hindi yung compilation. Wasak-wasak nga kaya nga binuo sa isang libro eh. Kaya kung talaga nakakompile na siya, hindi na siya kailangan buuin pa sa isang libro. Oh, sino ang naglagay ng New Testament? Ang pumili ng 27 books para gawing New Testament, sino? Oh, hindi ba? So, yan ay walang iba. 1,000 years, sabi sa ito. Labas ko na lang yung ebidensya. Nagigipag siya kasi ako rito dahil wala akong boses ngayon eh. Nagigipag-chatting ako ngayon sa mga sulpot. Dahil stricto sila, King James Version only. Ngayon kinakasahan ko sa King James Version only, lalagyan ba naman ng salitang wala sa King James Version only? Sabi ko, ba't nyo hahanapin sa King James Version ang hindi mababasa sa King James Version? Sabi naman niya, ba't mo kayo gumawa ng tradisyon na wala sa King James Version? Dahil wala pa ang King James Version, may tradisyon na kami. Tatawa ako sa mga sa mga sulpot. Pero doon sa tanong niya na ito. Ito isang ebidensya ito ilabas ko na lang. Pasensya na kayo, wala akong boses talaga. Ito, sabi. Young Student Learning Encyclopedia. For the first 1,000 years. For the first 1,000 years. Yung Biblia, kinumpal siya 382 AD. So wala pang 1,000 years. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians, palakihin ko na lang para mas malaki yung yung screen yan. Para mabasa talaga na malinaw, no? Okay. For the first 1,000 years, all Christians were members of one religion. Isang reliyon lang. 1,000 years, ha? Kailan ba kinumpal ang Bible? 382 AD.
Doon kinumpile ang Bible. So wala pang 1,000 years. Sabi, 1,000 years, for the first 1,000 years, all Christians were members of one religion. Isa lang talaga. Ano yung relihiyon na yan? Yan ang Kristyanismo. Ano yan? There were no separate sects or branches as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. 1,000 years after the death, 1,000 taon matapos namatay ang Panginoong Jesucristo, isa lang ang relihiyon ng Kristyanismo. Yon ang Iglesia Katolika. Kung yun pala, then sino ang nag-compile? Sabadista lumitaw 1863. Martin Luther umalis sa Katoliko 1517. Nagtayo ng kanyang first Protestant religion sect yung 1522. So before 1522, wala pang sulpot. Wala pang protestante noon. Sino nag-compile? Tama, bro. Maliwanag na ba yun, bro? Bro, kasi bro, meron kasing baptist akong nagka-argumento, sinabi ko na Katoliko ang nag-compile. Sabi niya, ba sa talata sa Biblia mababasa yan? Sabi ko, wala kang mabasa sa Biblia na kung sino nag-compile yan, pero mayroon kang mabasa sa history. I-google mo na lang. Yan lang ang sinabi ko. Tama yun. At saka ito, wala nga sa Bible alone Wala nga sa Bible alone kung bakit 27 na ginawang New Testament. Wala. Walang kaalam-alam ang mga apostol na yung kanilang mga aklat idadagdag sa Bible as New Testament. Wala silang kaalam-alam doon. Kaya talaga napakatibay ebidensya, wala namang ibang gumawa nun, lang ang sulpot gumawa nun, wala namang sulpot nun. Yung mga Hudeo, mga Judaism, sila ba magkukumpile ng Bible? Hindi sila. Bakit? Hindi tanggap ng Judaism ang New Testament. Kaya lahat ng Judaism, hindi tanggap na si Jesus ang Kristo. Okay na ba yung Brother Nelson? Okay, bro. Brother Nelson, salamat, bro. Brad Nelson, idagdag mo na rin po, pagka halimbawa may kausap kayo, no? Idagdag nyo, okay, sino bang nag-compile ng Bible? Siyempre, sabihin, hindi Katoliko. Okay, ganito i-search mo. Madaling makita who compiled the Bible from Greek to Latin? Lahat ko na nakikinig ngayon kapag may tatanong sa inyo, paano mapapatunayan, anong reference? Kahit sila mismo, sige, ikaw, i-search mo ngayon din, may nakaano kung ganun may natawa ko dahil nung sinabi kong who compiled, tinuruan ko kasi siya, hindi niya alam kung paano. Sabi ko, tanungin mo, sasagot ang Google o sasagot yung kahit sa sa internet, who compiled from Greek to Latin, no? Who compiled the first Bible from Greek siya kasi, galing sa Greek yon to Latin. Yun lang. So, a-appear na yon St. Jerome, ganito, ganon. Tinuruan ni Damasu at umabot siya ng 30 years sa Jerusalem, bro, para makompile niya yung buong Biblia. 30 years sa loob ng kuweba. So, ang mga nagsulpot, tama si Bro Janto, wala pa sulpot nun. So, yun lang ang pwede nyo sabihin agad-agad para ma-search nila agad-agad. Ayun, natauhan yung yung kausap ko. So, yun lang po, salamat. Salamat, Bro Angel. At least mayroon akong may masabi pag may pastor dito dumadaan sa bahay. To make his message known is our responsibility. So he